Hi guys, May Tarot here. Welcome back po for your kapalaran sa pag-ibig. Para po ito sa mga water signs, Cancer, Scorpio, and Pisces. Maglalagay na lang po ako ng timestamp sa my description box para po mapuntahan ninyo ang inyong zodiac signs. Pero syempre, this is a general reading, kaya hindi po lahat ay makaka-relate. Okay, so we will start po with Cancer. Ano kaya yung posibleng pagdaraanan ng mga Cancer sa mga susunod na mga araw? We have here the Star, the Seven of Swords, the Four of Coins, and the Six of Wands. Okay, meron kang pagkahiling-hiling, pagkaasam-asam na maaaring magkatotoo sa mga susunod na mga araw. It has something to do, excuse me, with somebody na pwedeng niloko ka. Okay, na hanggang ngayon, hindi mo pa rin mapakawalan itong tao na ito. Pero asahan mo nga na sa susunod na mga araw, parang bibigyan kanya ng sobra-sobrang atensyon at oras. At dahil doon, parang feel mo naman. Okay, parang nilalabam ka nitong tao na ito. And maybe deep within you, hiniling mo nga ito na talagang maparamdam niya sa'yo na gustong-gusto ka niya. Okay? And then we have here the Ten of Cups. At dahil dyan, makakaramdam ka naman ng happiness. And whatever it is na ginawa niya sa'yo, mapapatawad mo siya agad kasi nga feeling mo sinusuyo ka niya ng todo-todo, kaya in a way na nagiging kampante ka dito. Okay, so sobra talaga yung nangyaring kaguluhan sa inyo, pero kahit na ganun mapapatawad mo siya dahil sa sobra yung ginagawa niya sa'yo na panunuyo at paglalambing. Okay? And then we have here the Page of Coins. So, madami siyang ipapangako sa'yo, mga sasabihin sa'yo, para lang siguro makuha muli yung tiwala mo. Pero, medyo nagdududa ka naman, in fairness. Medyo hindi ka naman sure sa mga pinagsasabi niya. So, in a way, nag-iisip ka rin naman kung maniniwala ka ba sa kanya or hindi. But we have the Eight of Coins and the Two of Coins. So, patuloy, kumbaga, na parang nag-e-effort siya dito na maayos kayong dalawa. And, hindi ko alam, no, kasi nandun pa rin yung pagdududa mo no matter how hard yung kanyang pag-e-effort na maayos kayo. So, siguro, may something pa rin na kulang. Okay, na parang hinahanap mo. Kaya siguro, hindi ka makampante ng 100%. Okay? And then we have here the Nine of Wands. Yeah. So, may hesitation ka somehow. Kahit nasabihin natin, okay, I feel happy. Happy ako dito kasi ginagawa niya yung lahat para maayos kami. Pero bakit parang something is missing? Totoo kaya ito? Nananaginip ba ako? Ano kaya yung dahilan kung bakit ganito yung ginagawa niya ngayon? So, medyo may pagdududa ka, kaya iiral dito yung parang naging hesitant ka dito. Okay, siguro may mga bagay na hindi totally na address, hindi napag-usapan ng maayos. Yung dinadaan na lang sa paglalambing para hindi masyadong mabigyang focus yung kamalian. Pwedeng ganun Okay? Pero ayun, for now, ito yung nakikita ko na posibleng mangyari sa mga Cancer.
Para sa mga Scorpio, okay, let's see. Ano kaya yung posibleng pagdaraanan ng mga Scorpio sa mga susunod na mga araw? We have here the Ten of Wands, the Two of Swords, the Page of Wands, and the Ace of Wands. Okay. So, malaki yung chance na you are dealing with the fire sign, Aries, Leo, Sag. Na itong taon na to, walang ginawa kundi bigyan ka ng sakit ng ulo at problema. Okay? Pero, kahit na sobrang problema mo, dito sa taon na ito, hindi mo naman siya ma-resist. Lalong-lalo na when it comes to yung physical activities or physical attraction. So, asahan mo na itong taon na to, makikipaglandian pa rin sa'yo ng todo-todo kahit na may mga problema na hindi naman naisasaayos. Okay? So, hindi ko alam kung committed ba kayo sa isa't isa or maaring naglalandian lang talaga kayo. Pwede nga na hiwalay kayo pero magre-reach out siya tapos may mangyayari sa inyo pero hindi naman naisaayos yung mga naging problema nyo. Kaya medyo nag-aalinlangan ka, hindi ka sure kung saan ka ba nakalugar sa buhay ng tao na ito or kung ano nga ba yung situation ninyo na dalawa. Okay, and then we have here the Hermit, the King of Cups, the Three of Swords. Maaaring may third party situation dito. Pwede nga na baka kayo yung third party. And sasabihin niya na mahal kita, pero hindi ako makapili sa inyo or hindi ko mapakawalan yung isa. Basta whatever excuses, okay? Para lang kumbaga hindi mo siya iwanan. Sabihin niya sa'yo. Okay? So, yun siguro yung pumipigil sa'yo. Okay? Parang yun yung ginagawa mo rin na excuse na ay mahal niya daw ako. Kahit na sobrang sakit na, kahit sobra na yung problema na dulot nitong tao na to sa'yo, okay lang. Kasi nga, mahal ka niya. Mahal mo siya. Parang yun yung excuse mo. Okay? And then we have here the Queen of Wands, the Page of Coins, and the Hangman. So, para lang makampante ka, para lang maging secured ka, kung ano-ano yung mga pinapangako niya sa'yo, sinasabi niya sa'yo, pero hanggang doon lang, wala namang nangyayari. Okay, yung pangako na, ante-ante ka lang, iiwanan ko siya, magkukumit ako sa'yo, magpapakasal tayo, bla bla bla. Pero hanggang doon lang, nakahang lang, wala namang nangyayari. Habang ikaw, antay ka naman ng antay dun sa mga pangako niya na yun. And then we have here the Five of Cups and the Eight of Swords. So, ayun ka, na-stuck ka sa sitwasyon na yan, hindi ka makaalis-alis, ang ginagawa mo na lang, mag-iiyak. Okay? And then we have here the Five of Wands. So, you are caught in a conflict na nahihirapan ka na umalis. So, ayun. For now, ito yung nakikita ko na posibleng mangyari sa mga Scorpio. Para sa mga Pisces, okay, let's see. Ano kaya yung posibleng pagdaraanan ng mga Pisces sa mga susunod na mga araw? We have here the Justice card,
the Ace of Coins, the Two of Cups, and the Three of Coins. Okay, so sa mga susunod na mga araw, you will get what you want, what you deserve. Okay, it can be a new relationship or a stronger relationship kung saan mahal na mahal ninyo ang isa't isa or pareho kayo ng gusto na mangyari sa relationship ninyo. And handa kayo dito na magtulungan para mapalakas ang inyong relationship. Okay? And then we have here the Ten of Swords, the Wheel of Fortune, the Three of Wands, and the Death card. So, kung meron man kayong naging problema nitong tao na to, maaaring ma-resolve na to or matapos na. Kasi nga, gagawin niya yung tama. Okay? And we have here the Wheel of Fortune. Ibig sabihin, magbabago yung takbo ng relationship ninyo. And Three of Wands, ibig sabihin, mag-a-advance kayo or magpa-progress. Kung halimbawang wala kayong label nun, pwede magka-label na kayo. Kung halimbawang hindi pa kayo engaged nun, pwede ma-engage na kayo or makasal kayo. Basta merong mga malalaking pagbabago. And then of course, we have here the Death card which talks about transformation. So pareho kayo na magbabago para mapabuti yung relationship ninyong dalawa. And then we have here the Star, the Seven of Wands, and the Fool. So dahil ginagawa ninyo lahat ng makakaya ninyo na dalawa para mapaganda yung relationship ninyo, parang mapupuno ka dito ng pag-asa na ay everything will be okay between the two of us, na talagang pinapatibay ninyo yung samahan ninyo, na mas nagiging stronger yung foundation ninyo at pinaglalaban nyo talaga yung relationship ninyo. And because of that, pwedeng makaramdam ka dito na yung wala ka nang dapat ipag-alala pa. Okay, parang stress-free ka, worry-free ka, ini-enjoy nyo na lang, kumbaga yung isa't isa. And then we have here the Page of Cups, the Page of Swords. Hindi ko alam kung may mabubuntis ba sa inyo. Or pwedeng baka may anak na kayo. Okay, na pwede nga na syempre damay-damay na ito. Kung masaya kayo, di masaya rin yung mga bata. Or pwedeng dahil sobrang saya nga ninyong dalawa, magkaroon ito ng magandang bunga. Okay? And then we have here, the Sun. So, ibig sabihin nga, everything will be positive, will be bright, and happy between you and your person in the next couple of days. Okay? So, for now, ito yung nakikita ko na posibleng mangyari sa mga Pisces.